Isang pari ay nagdarasal habang ang isa pang pari ay nasusunog sa asul na apoy. Sinusubukan ng mga pari na umurong, ngunit bigla na lamang sumanib ang isa sa kanila. Si Renold Kimura, isang normal na binata. Habang naglalakad, binaril si Rin ng crossbow, at sa kanyang galit, sinuntok niya ang isa sa mga masamang tao. Hindi lang para sa kanyang sarili ang kanyang pagtulak, kundi pati na rin dahil binaril din ang kalapiti. Pagbalik ni Rin sa kanyang tahanan, tinawag siya ng kanyang ama na si Shiro Fujimoto at pinagsabihan tungkol sa kanyang kadalasang nasasangkot sa gulo at pagkawala ng trabaho. Tinanggap si Yukie sa isang mataas na paaralang may reputasyon at nag-aayos na para sa kanyang pag-alis. Pinagsusumikapan ng ilang mga pari si Rin na ayusin ang kanyang buhay dahil ito ay nanganganib. Nagtatrabaho si Rin sa isang supermarket at sa panahon ng interview kay MS Momi, ang manager, binigyan siya ng ilang mahirap na gawain. Bagaman mabilis at maabilidad si Rin, may mga pagkakamali dahil sa kanyang pagkatorpe. Nang isang araw, napansin ni Rin sa balita ang isang babae na kinakausap ni Shiro. Tinulungan niya ang babae na kunin ang kanyang scarf, ngunit nagulat siya nang malaman na ito ay hinayla ng isang kakaibang nilalang. Sinundan ni Rin ang nilalang, ngunit sa pagtangka niyang hulihin ito, nasira niya ang maraming bagay sa tindahan at agad siyang tinanggal sa trabaho. Babalik si Rin sa kanilang tahanan, at ipinagbabawal sa kanya ni Shiro na lumapit sa simbahan. Kinabukasan, inatake si Rin ng pinamumunuan ni Ryaji Shiratori. Sinubukan ni Rin ang lumaban, ngunit marami sila, inihagis siya sa lupa, at sinimulan siyang bugbugin. Sa gulat, biglang sumiklab ang kanyang asul na apoy, nakakatakot at umurong sila. Tumakbo silang lahat maliban kay Reiji, at biglang may isang demonyo na sumanib kay Reiji at sinabi kay Rin na siya ay tunay na anak ni Satan at panahon na para siyang dalhin pabalik sa Jehana, ang mundo kung saan ang mga demonyo ay nabubuhay. Hindi kayang unawain ni Rin ang impormasyong ito at hindi niya naisip ang maniwala dito. Dumating si Shiro sa huling sandali at gamit ang Biblia, pinalayas niya ang demonyo. Biglang dumating ang iba pang mga demonyo, at dinala ni Shiro si Rin sa loob ng simbahan kung saan sila ligtas. Hindi sila pwedeng manatili sa simbahan ng matagal, kaya tumakbo sila sa bubong. Biglang lumitaw ang mga ghouls, mga halimaw na umangkin sa ilang aso at naghahabol kina Rin at Shiro. Nagising si Ryuji at bigla na namang naging lalabas ang isang demonyo. Tinatakpan ni Shiro si Rin ng espiritual na harang gamit ang banal na tubig. Ipinaliwanag din niya kay Rin ang isang alamat na tungkol sa isang espada na tinatawag na Kirikara, at ipinasabi na noong araw ng kapanganakan ni Rin, iniwanan niya ang kanyang kapangyarihan bilang demonyo upang maging normal na bata. Nabuking din na hindi kayang tanggapin ng kanyang nakatatandang kapatid na si Yukiya ang kapangyarihan bilang sanggol kaya't si Rin ang itinuturing na perpekto. Hindi pa rin makapaniwala si Rin sa mga nangyayari. Nalabas na ang kanyang mga dating nagtatangkang itaboy ang mga demonyo, at sa huli ay pinalayas ni Shiro si Rin sa isang ligtas na silong at sinabihan siyang manahimik. Iniwan siyang may isang telepono at isang numero. Sinubukan ni Shiro at ang kanyang mga kasama na ipagtanggol si Rin mula sa mga demonyo, ngunit natalo sila sapagkat ang mga demonyo ay sobrang lakas. Napilitan si Shiro na ipagpatuloy ang pagsasanay kay Ryuji at labanan ang isang demonyo na tinatawag na Hari ng Wrath. Lumabas si Rin mula sa silong at sinabihan siyang gusto siyang kunin ng mga demonyo. Si Rin ay sobrang emosyonal at inisip na ibig siyang palayasin ni Shiro, ngunit tinatangka itong kalmeyan ni Shiro. Gayunpaman, bigla na lamang na sumiklab ang asul na apoy ni Rin, at sinasabing siya ay possessor ng demonyo. Tinatawag siyang anak ng Diablo, ang pinakamakapangyarihang demonyo na si Satan. Sinabi ni Satan kay Rin na magkasama sila at biglang binali ni Satan ang isa sa mga daliri ni Shiro, at dahil sa dugo mula sa kamay ni Shiro, bumukas ang pintuan patungo sa dimensyon na tinatawag na Jayana. Takot na takot si Rin habang siya'y hinahatak ng pintuan at sumisigaw ng tulong. Ngunit nakuha ni Shiro na muling makontrol ang kanyang sarili at inihandog ang kanyang buhay upang iligtas si Rin. Natanto ni Rin na ibinuwis niya ang lahat para sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng lakas upang labanan ang mga puwersa ng demonyo. Alam ni Rin na kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, hindi na siya magiging tao, ngunit pinili pa rin niyang gawin ito upang labanan ang mga demonyo. Ang buong katawan ni Rin ay nag-transform, lumaki ang kanyang tenga at may buntot na may asul na apoy. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at winasak ang pintuan, tuluyang isinara ito. Pagkagising sa umaga, napagtanto ni Rin na patay na si Shiro na nasa kanyang tabi. Napaiyak si Rin at sa sandaling iyon ay dumating si Yukiya, na nakakita ng lahat ng nangyari. Lumipas ang panahon, inilibing si Shiro, at inuunawa ni Rin ang lahat ng nangyari. Isang araw, habang umuulan, namimiss ni Rin ang kanyang amang mapagkupkop, kaya't pumunta siya sa libingan nito. Doon, naalala ni Rin na ibinigay sa kanya ni Shiro ang espesyal na numero sa telepono.
Tinawagan ni Rin ang numero, at sa loob lamang ng ilang segundo, napalibutan siya ng mga lalaking nakadamit itim. Sila ay pinapamunuan ni Sir Mephistopheles. Ipinaliwanag niya kay Rin na sila ay isang organisasyon na tinatawag na mga Knights of True Cross Rain. Pumunta sina Rain at Mephisto sa isang espesyal na paaralan para sa mga exorcist kung saan magte-train si Rin upang maging isang tunay na exorcist at labanan ang mga demonyo. Sa paaralan, sumali si Rin sa isang klase at nabigla sa pag-alam na ang kanyang kapatid na si Yukiya ay guro pala sa paaralan. Nagkaroon ng hidwaan sina Rin at Yukiya sa gitna ng klase. Pinatalsik ni Yukiya ang lahat ng estudyante at kinausap si Rin tungkol sa kamatayan ng kanilang ama na si Shiro. Itinuturong may kasalanan ni Yukiya si Rin sa kamatayan ng kanilang ama at isang beses ay inilabas pa niya ang baril at binalaan si Rin. Bago magtalo ang magkapatid, dumating ang mga demonyo at nagkaroon sila ng pagsundo. Natapos ang hidwaan ng magkapatid at nagtulungan sila sa paglaban sa mga demonyo. Pagkatapos ng klase, nalaman ni Rin na si Yukiya pala ang kanyang kasamahan sa dorm. Nagkasundo sina Yukiya at Rin na hindi na sila mag-aaway at nagsimulang ibalik ang kanilang relasyon. Isang araw, pumunta ang dalawa sa isang tindahan na espesyal sa gamit ng mga exorcisto. Doon, natuklasan nila na ang anak ng may-ari ng tindahan ay possessed ng isang demonyo. Tinulungan ng magkapatid ang babae at ang kanilang pamilya, at nalaman na ang demonyo ay isang espesyal na uri na tinatawag na Dakafer. Ngunit nakayang talunin ito ng magkapatid at iligtas ang pamilya. Kinabukasan, nakatulog si Rin sa klase at napangarap na siya ay ang pinakamahusay na exorcisto sa lahat ng panahon. Inisip ni Rudy na hindi karapat-dapat si Rin sa paaralan. Sa halip na magalit, nagpa siya si Rin na baguhin ang kanyang ugali. Nagkaroon siya ng mga biro kay Ryuji upang kulitin ito. Kasali sila sa isang anti-demonyong klase kung saan ibinibigay ni Yukiya ang resulta ng pagsusulit sa mga estudyante. Isang kaklase ni Rain na si Shimi ay iniisip na maganda ang kanyang naging resulta, ngunit sa halip, napakababa pala, mas masamang resulta ang nakuha ni Rin kaysa kay Shimi. Nagsimula silang mag-away ni Ryuji, at nang matapos ang klase, nalaman ni Rin na si Yukiya ay kasama sa dormitoryo. Nagsalita si Rin kay Yukiya tungkol kay Ryuji, at nalaman niya na kasama rin si Ryuji sa True Cross Academy. Si Yukiya ay may kailangang asikasuhin kaya iniwan niya sina Rin at Shimi. Sa pag-uwi, nagkasundo sina Rin at Shimi na huwag nang mag-away. Ngunit inintriga ni Ryuji si Rin na tila in love ito kay Shimi, at nagkaroon ng panibagong away ang dalawang lalaki. Sa susunod na araw, dumaan sila sa praktikal na pagsasanay kung saan kinakailangan nilang tumakbo mula sa isang Reaper Demon. Nagkompetensya si Rudy at si Rin para malaman kung sino ang mas mahusay. Nag-away sila at kailangan pa silang hatiin ng mga propesor. Nalaman ni Rin ang layunin ni Ryuji na patayin si Satan, at napagtanto niya na magkatulad pala sila. Isang kaklase ni Rin at Ryuji, si Konekomaro, ay nagbahagi na ang pangarap ni Ryuji ay ibalik ang isang templo na nawasak noong Blue Night 16 na taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ulit ng hidwaan si Rin at Ryuji. Nang ipatigil ang exorcism. Naalala ni Ryuji ang kanyang ama at ang pangarap niyang maging exorcisto noong siya ay bata pa. Sa kasalukuyan, oras na para kay Ryuji na patunayan ang kanyang sarili at nilapitan niya ang Reaper. Nang makaramdam ng banta ang Reaper, sumugod ito, ngunit napigilan ni Rin at nagkaroon sila ng argumento hinggil sa kanilang magkatulad na motibasyon. Lumipas ang panahon, at bantayang ini-obserba ni Mephisto ang mga estudyante at ang kanilang progress. Isang araw, habang nag-iisa si Mephisto sa tuktok ng isang gusali, dumating ang isang demonyo na tinatawag na Amen. Nag-usap ang dalawa tungkol kay Rin at ang kanyang layunin. Lubos na naiintriga si Mephisto kay Rin at sa kanyang layunin. Sa kakaibang kaganapan, nalantad na si Mephisto mismo ay isang demonyo. Siya, kasama si Amen, at si Rin ay magkakapatid pala. Nagtanong si Amen kung kailan balak bumalik ni Mephisto sa Jaina, at sinabi ni Mephisto sa kanyang demonong kapatid na mas masaya siya sa mundo ng tao kaysa sa Jaina. Sa kabilang banda, nagising si Rin at napagtanto na siya ay huli na sa klase. Nagmadali siyang palabas ng kanyang kwarto at nakita si Yukiya na kumakain ng almusal. Sa tanghalian, nakilala ni Rin si Saguro, isang magaling na estudyante at ang anak ng pari na si Tatsuma, na nanguna sa templong nawasak noong Blue Night. Nagsimula silang mag-away dahil sa isang sandwich. Samantalang inaalok si Yukiya ng tatlong babae na maghapunan. Napagtanto ni Rin na masarap pala ang pagkain sa paaralan ngunit masyadong mahal. Pumunta siya kay Mephisto at nag-usap tungkol sa pagbaba ng presyo ng pagkain, ngunit tumanggi si Mephisto dahil ito ay bahagi ng programa ng paaralan at mahal ang mga kusinero. Pumayag si Mephisto sa isang kasunduan at binigyan ang magkapatid ng maliit na allowance, ngunit hindi sapat.
Isip ni Yukiya ang ideya ng sariling pagluluto at nagsimula silang mamili ni Rin. Nagtago sila sa cafeteric. Kinabukasan, gumising si Rin at nakita na nawala ang kanyang pagkain. Ibinintang niya si Yukiya na kumain ng pagkain ngunit sinasabi ni Yukiya na wala siyang kinalaman dito. Nagsimula ang mga batang mag-away tungkol sa sino ang nagnakaw ng pagkain, ngunit napansin ni Yukiya na hindi na sila mag-isa. May kasama na silang iba, at ipinakita na si Mephisto ay nakatago sa kusina at nagluluto ng pagkain. Sinasabi niya sa mga batang kailangan niyang tumulong dahil nagalit ang stove spirit na kilala bilang Yukubak nang sakupin ng mga batang ito ang kanyang kusina. Karaniwan, si Yukubak ay nag-aayos ng pagkain, ngunit si Ie galit at tumanggi na gawin ang kanyang trabaho. Ilang araw, hinarap si Rin ni Yukubak sa kusina na naghamon sa kanya ng isang kompetisyon sa pagluluto upang malaman kung sino ang mas magaling. Nakatingin si Mephisto mula sa malayo at natutuwa sa pagkakabuo ng samahan ni Rin at Yukubak, na sa huli ay naging magkaibigan. Bisita si Shimi sa dalawang magkapatid dahil mas naging malapit na sila. Pinagmamasdan ng mga babae na laging nagdadala ng tanghalian para kay Yukiya si Shimi at iniisip na nagde-date sila ni Yukiya. Dumating ang mga babae at nakakita ng maraming pagkain, kaya galit sila at iniisip na ito'y gawa ni Shimi. Ngunit sa totoo lang, ito'y inihanda ni Yukubak. Nang dumating ang ilang estudyante, nakita nila na plano ni Yukubak na lutuin ng buhay ang mga babae. Ngunit dumating si Rin sa huling sandali at nagtagumpay siyang patahimikan si Yukubak. Natanto ni Rin na iniwasan ni Yukiya ang mga babae dahil ibinibigay nila ang pagkain sa kanya. Sinampal niya si Yukiya at pinaubaya sa kanya ang pagkain na inihanda ng mga babae. Si Shimi ay nagsimulang magdusa sa paaralan, kaya't nagpa siyang subukan at makipagkaibigan sa iba. Na-introduce siya sa isang batang tinatawag na Azumo Kameki at tinanong kung gusto niyang maging kaibigan. Sumang-ayon si Azumo, ngunit lumalabas na ginagamit lang si Shimi dahil tila siya'y mabait. Gayunpaman, napansin ni Rin na itong babae ay nang-aabuso kay Shimi sa klase. Kailangan ng mga mag-aaral na pumunta sa lumang dormitoryo kung saan sasali sila sa XYR exam. Dito, inatake si Azumo at ang kaibigan niyang si Paco ng isang mapanganib na demon. Kailangan ni Rin at Shimi na pumili kung sila'y magtatanggol kay Azumo kahit na hindi ganap na magaling ito. Sa huli, nagtagumpay sila sa pag-save kina Azumo at Paco, at dahil sa trauma, nagpa siya si Paco na umalis na ng programa. Si Kimiki, na kaibigan ni Paco, ay nalulungkot dahil dito, at nagkaroon sila ng alitan ni Ryuji. Nang dumating si Yukiya at makita ito, pinarusahan niya ang buong klase. Maagang kailangan umalis ni Yukiya para sa isang espesyal na misyon, ngunit bigla na lang may dumating na ghoul at umatake sa mga mag-aaral. Ito'y parehong ghoul na lumitaw noon kay Rin. Sinubukan ni Rin na tulungan ang kanyang mga kasamahan, at habang nakikipaglaban sa ghoul, napagtanto. Ngunit isang pahiwatig ang naganap at inilabas ni Mephisto na ang mga atake ng ghoul ay bahagi lamang ng pagsusuri sa mga mag-aaral, at ang paraan kung paano haharapin ito ng mga estudyante ay susuriin sa huli. Pumunta si Yukiya para kausapin si Nuhouse at tanungin siya tungkol sa kanyang paraan ng pagsusubok kay Rin na gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang demonyo. Ang guro sa True Cross Academy ay nagsabi kay Yukiya na ginawa lamang niya ito dahil utos ito ni Mephisto. Napagtanto ni Yukiya na si Nuhouse ay may mas masamang balak. Kinabukasan, sinubukan ni Nuhouse na patayin si Rin habang natutulog ito, ngunit naudlot ito nang dumating sina Shimi at Yukiya. Tumawag si Nuhouse ng maraming mga demon at nagtagumpay siyang makatakas. Ngunit hinabol siya ni Yukiya sa bubungan, at doon ay ipinatawag ni Nuhouse si Nebries, isang mortal na demon. Dumating si Rin at kasama ang kanyang kapatid, nagtagumpay sila sa paglipol kay Nuhouse at sa kanyang mga demon. Si Nuhouse ay napawi ng laban ngunit hindi sumuko. Naghamon si Rin na tigilan ang pagiging duwag at lumaban ng walang tulong ng kanyang mga munting demon. Nagsimulang umatras si Nuhouse, ngunit bago siya umalis, sinabi niya sa magkapatid na parehong mga demon at exorcist ang gusto siyang patayin. Natuklasan pagkatapos na may isang nilalang na kraken ang nakapasok sa isang baybayin. Pinadala sina Rin, Azumo, at Renzo doon upang labanan ito. Ito ang kanilang unang tunay na misyon bilang mga exorcist. Pagdating doon, nakilala ni Azumo ang isang batang lalaki na tinatawag na Yohei, ang ama nito ay nawawala na ng maraming buwan, at ang huli na alam ay lumaban sa Kraken. Si Yohei ay umuwi kay Azumo upang hikayatin ito, at tila interesado si Azumo sa kanya. Sa huli, nagboluntaryo si Azumo na protektahan si Yohei. Hinarap ni Rin at Shima ang Kraken at sinikap itong patumbahin. Ngunit hindi nila ito kayang tapatan, ngunit biglang dumating si Yohei na may malaking harpon at sumugod sa Kraken. Ipinakita na ang kanyang ama ay buhay pa at naging kaibigan ng Kraken. Nalaman na talagang ang halimaw ang nagbalik sa kanyang ama kay Yohei.
Nagkakasundo si Yohei at ang ama, at ipinakita na si Yohei ay nagustuhan lang si Azumo dahil ito'y nagpapaalala sa kanyang ama. Ang mga mag-aaral ay nagpunta sa isang espesyal na lugar na tinatawag na Mephiland, kung saan ang kanilang mga kaibigan ay inutusan ni Yukiya na hanapin ang multo na nangungulila doon. Dumating din si Shimi, at ito ang unang pagkakataon na nakita siya na may suot na pang-uniforme ng paaralan at hindi kimono. Nagtulungan sina Rin at Shimi na hanapin ang multo habang nagsusuri sa parke ng kaligayahan. Napansin ni Shimi na hindi niya na-experience ang mga masasayang aktibidad ng maging mahiyain at laging may sakit siya noong bata siya. Bigla nilang narinig ang pag-iyak ng isang tao, at ito'y isang multo. Tinakot siya nito, ngunit tumakas ito pagkatapos ng magandang araw at nagpasalamat sa kanilang dalawa bago mawala. Bumalik si Amen at nagsimula ulit na atakihin si Rin. Kinuha nito ang taybak ni Rin at parating itong babasagin, ngunit biglang dumating si Yamada at nakatulong kay Rin. Natakot si Rin sa sarili niyang kapangyarihan at paano niya halos nawala ng kontrol. Ngunit pinalad siyang bumalik sa normal. Inalagaan ni Shimi si Rin at inalam kung paano ito makikalma. Nalantad na si Yamada ay isang mataas na level na exorcist at isang babae na tinatawag na Shirikirigakir. Si Shire ay dating estudyante ni Shiro na nagpapanggap na kaklase ni Rin upang bantayan ang kanyang kilos. Ang misyon niya ay patayin si Rin kung sakaling maging demonyo ito. Gusto ni Shire tuparin ang misyon, ngunit nag-aalinlangan dahil sa hiling ni Shiro na alagaan si Rin sakaling mangyari ito. Pinasya ni Shire na harapin si Rin at desisyonang protektahan ang anak ng kanyang kaibigan. Mag-subscribe at i-like mo na ang video upang lagi kang updated sa mga iPop-us kong anime recap.